Ilang panukala din ang isinulong ng ilang mga kongresista para maibsan ang kalbaryo ng ating mga kababayan sa kalsada. At hindi lamang yan pagdating sa problema sa trapiko, kundi maging sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras live. Angelic, may iba't ibang mungkahi nga ang ilang kongresista kung paano matutugunan ang problema sa trapiko, gayon din sa mataas na presyo ng krudo. Pagtitiyak nila patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa mga isyong ito para sa kapakanan ng ating mga kababayan. 7 taon ng taxi driver si Jonathan dito sa Metro Manila. Mula noon, isa sa mga hamong kinaharap niya ang mabigat na daloy ng trapiko. Ang mahirap pa, kapag nasabayan ito ng taas presyo ng gasolina, talagang lugi siya sa biyahe. Sa ngayon, ang hiling ni Jonathan, tulong mula sa gobyerno. Ganun talagang labanan ngayon. Kung matatraffic ka, walang magagawa. Pero kung wala kang laman tapos traffic, lalong talo. Pero okay lang kung ang gobyerno magbigay ng subsidy, okay lang po sana. Naibsan po namin kahit matraffic basta may subsidy galing ng gobyerno. Tiniyak ng Kamara na may nakalatag ng mga hakbang ang pamahalaan para sa epektibong pagtugon hindi lang sa matinding trapiko kundi maging sa mataas na presyo ng langis. Sa katunayan, ngayong taon, inaasahang nasa 2.5 billion pesos na halaga ng fuel subsidies ang ipamamahagi ng gobyerno sa mga public transport driver tulad ni Jonathan. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chair Luis Campos Jr., napaglaanan na talaga ito sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Bukod sa mga tsuper, may inilaan din ng Kongreso na hiwalay na 510 million pesos na pondo naman bilang pantulong sa mga magsakang gumagamit din ng krudo sa kanilang mga agricultural machinery. Si House Speaker Martin Romualdez naman, tiniyak din ang mahigpit na pagbabantay ng Kamara ngayon sa isyu ng mabigat na daloy ng trapiko. Anya, suportado nila ang mga hakbang ng administrasyon ukol dito. Gate ni Romualdez, ang problema sa trapiko ay matinding hamon para sa ibayong pag-unlad ng ating ekonomiya, kaya't kailangan na itong masolusyonan sa lalong madaling panahon. Mungkahi niya, pwedeng magtayo ng skyway sa EDSA at iba pang major roads sa Metro Manila na tiyak na makatutulong sa sitwasyon. Angelic, sa April 29 inaasahang magbabalik sesyon ang Kongreso at itong problema sa trapiko ay inaasahang isa sa mga lubos nilang tatalakayin kapag nagbalik na nga yung mga pagdinig dito sa Kamara. Angelic? Okay, Mela, itong mga fuel subsidies, kung meron muli niyan ngayong taon, kailan kaya yan may pamamahagi? Angelic, alam natin yung ating mga kababayan pagka nga narinig yung salitang fuel subsidy, ang tanong agad, kung kailan kaya yan nila matatanggap. Kasi yung iba nating nakapanayam, Angelic, ngayong araw, yun nga rin yung tanong, kung may fuel subsidy, sana maibigay na yan sa kanila sa lalong madaling panahon. Angelic, sabi nga ni Congressman Campos na bahagi ng House Appropriations Committee sa ilalim ng General Appropriations Act of 2024, nakasaad na pag umabot na sa $80 per barrel, ito nga sa issue, dito nga sa Dubai crude oil price, yung $80 per barrel yung Dubai crude oil price base nga sa Mina Flats, Singapore, ay talagang inaasahan nila na ito na yung mag-limit siya para naman na magkapaglabas na ng fuel subsidies ang pamahalaan. Pero Angelic, meron lang itong kinakailangang pagdaanan na proseso, yung dadaan yan sa Department of Budget and Management bago i-release sa Department of Transportation at saka naman ibibigay sa ating mga kababayan. Una nang tiniyak, Angelic, ng ilang ahensya ng pamahalaan na talagang para sa kapakanan ng ating mga kababayan, talagang nakatutok naman sila sa pagbibigay ng tulong. So yung exact date at kung paano magiging proseso niyan, yan yung ating inaabangan. Pero noong mga nakaraang taon ay may mga ganito na rin namang tulong ang pamahalaan, Angelic. Alright, abangan natin yan. Maraming salamat, Mela Lesmoras.